Action! Brother Bear, may tawag ka. Hello po. Hello, Brother Bear. Oh, Brother Robert. Ano tawag po kayo? Oh, good afternoon po. Yayain sana kitang dumalaw kina Brother Sherwin, yung bago nating mananampalataya. Ano po, Bible study tayo sa kanila? Ay, hindi po. Nabalitaan ko po kasi namatay yung anak niyang may sakit, dadalawin din natin. Ganun po ba? O sige po, mga anong oras po tayo pupunta, Brother Robert? Mga alas 7 po siguro ng gabi, magkita na lang po tayo doon at magme-message po ko para ipunin yung mga tatay natin sa lote. Sige po, Brother Robert, kita na lang po tayo kay Brother Sherwin ng 7 p.m. Actually po, kasama ko si Brother Charles. Dinidisciple po namin yung bago nating mananampalataya, si Brother Rodel po. Sige po, kita po tayo ng mga 7 p.m. na po. Okay, sige po. Sabihan ko na rin po na magdala ng trucks para makapag-solving na rin po doon. Sige po. God bless po, Brother Robert. Okay, salamat po. Mga brad, bago tayo pumunta, manalangin po tayo. Dakilang ng Diyos, tulungan niyo po kami sa aming soul meeting. Salamat po. In Jesus' name, we pray. Mga brother, gusto ko kayo. Gusto po, Brother Sherwin. Condolence po ako. Gusto naman po, Brother Sherwin. Mga brother, alam niyo po, huwag napakalit. Alam niyo po, bago pa kayo pumunta rito, may mga katanungan na gumugulo sa atin. Alam niyo po ba, kung pumunta kayo dito sa bahay, nung sinare niyo yung salita ng Diyos sa akin. Alam niyo, napakasaya at napakaluwag sa tubig na pinanggap ko ang salita ng Diyos. Sabi ako sa Panginoon, kapatid, sabi ko, maglilingkod ako, susunod ako. Alam mo, alam ko naman na may sakit ang ina ko eh. Kaya hiniling ko sa ating Diyos, kahit yun man lang ang maging reward, extend man lang yung buhay ng anak ko. Pero ito kapatid, brothers, ang sakit naman palang sumagot ng Diyos. Ganito ba talaga sumagot ng ating Diyos, ang ating mga panalangin? Alam mo Brad, nararamdaman namin yung sa loobin. Alam namin mahirap yung mawalan ng isang mahal sa buhay. Ngunit naniniwala po kami, ang Diyos po natin ay may purpose po sa buhay natin. Hindi niya po inayaang maghirap kayo. At the same time, hindi po manak dahil sa kanyang karamdaman. Alam niyo po, alam ko kikilos po ang Panginoon sa buhay niyo ng oras na ito. At ibibigay niya po yung comfort na kailangan niyo dahil alam niyo po, ang Diyos natin is God of comfort. Nawa magpatuloy lang po tayo, no? Kasi sa mga sandaling ito, mas higit po natin siyang kailangan. Magtiwala naman po tayo sa Panginoon. Actually po, Brother Sherwin, tama po yung sinabi ni Brother Mel. Tayo po, meron tayong mga bagay na nangyayari sa buhay na hindi natin maunawaan. Sabi po ng Bible, yung unawa natin hindi po unawa ng Panginoon. Pero ito po yung ilagay niyo sa puso niyo, Brother Sherwin. Sabi po ng Bible, sabi po niya sa salita ng Panginoon, sabi niya, all things work together for good, for those who love God. Darating po ang araw, i-reveal din sa inyo ng Panginoon na yung panang nangyari yan para po sa ikabubuti niya. Brother Sherwin, alam ko,
na marami ka pang katanungan sa ngayon na hindi mo lubos maisip. Pero alam ko, one day, sabi nga ng ating kapatid, ang Panginoon ay ipakikita niya ng malinaw sa iyo yung kasagutan. Alam mo, Brother Sherwin, ang anak mo ngayon ay nasa masayang lugar at pinakamagandang lugar na kung saan kapiling na niya ang Panginoon. Doon hindi na siya makakaramdam pa ng sakit, hindi na siya mahihirapan, at hindi na siya iiyak at luluha pa. At one day, tayong mga anak ng Diyos, yung pangako niya sa atin, na one day tayo rin ay pupunta kung saan lugar na doon ang anak mo. Kaya magpatuloy ka lang, kapatid, na ito lang kami, na bilang kapatid mo sa Panginoon, alalayan ka namin. Sana makapagpatuloy ka. Sige po, siguro po, Brother Sherwin. Salamat po mga brothers po. Alam nyo, napakalaking tulong ng mga comforting words na sinabi nyo. Wala hindi ko naisip eh. Kaya siguro kinuha na ng maaga ng Diyos ang anak ko. Siguro ayaw na lang maranasan yung sakit. Siguro nais ng Panginoon ipagpatuloy ko yung sinabi ko sa kanya na ako ay susunod. Maraming salamat mga brothers ng pang-40 words, lalo na sa salita ng Diyos. Ako ay naliwanagan sa mga ganit klaseng tagpo sa buhay, lalo na sa akin bilang bagong kapatid. Maraming salamat sa inyo. Sige po, siguro po, pray po muna tayo. Sige po, pray tayo. O Diyos naman naming nasa langit, comfort mo po ang aming kapatid. Ang lahat po ng ito ay aming sanalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. O Brother Sherwin, kung ano po, tutuloy na kami. Ako rin mga kapatid po nasa likuran ba? Ganun po ba? Sige po, tayo hatid po kayo na makita ko yung mga kapatid. Tapos po bukas yung funeral service po ni Pastor, kita-kita na lang po tayo dito. Ay, sige po, maraming salamat. Maraming salamat po. Sige po, mga po natin mga... Opo, God bless po. Ay, mga brothers. Gusto po. Alam niyo po, ako ay nagpapasalamat sa inyo mga brothers. Ano po? Dahil sa naitatag niyo po ang relasyon. Unang-una, para po sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa, para po sa inyo, bilang magkakapatid. At ako po ay nagagalak din. Ano po, ako po, doon sana itatag yung relasyon para sa akin bilang isang bagong mundo. Kaya mga brothers, maraming salamat po sa inyo. Amen. Ano po? Sa umaga pong ito ay pinakita po namin yung tatlong uri ng relasyon. Una, yung relasyon natin sa Diyos, kung paano pagtibayin. At yung relasyon natin bilang magkakapatiran sa Diyos, kung paano din natin pagtibayin. At binigyan po namin ng highlights o diin yung ating tema ngayon na kung saan ay kailangan po nating i-build o pagtibayin ang relasyon natin sa bago nating mga kapatid sa Panginoon. Kaya bilang isang iglesia, bilang isang pamilya, tayo po pamilya bilang isang simbahan at magkakapatid sa Panginoon. Lagi po natin ilagay sa ating puso, we need to pray for one another, love one another, carry one another's burden. God bless you po, and God praise God po. Salamat.